Recent interview kay Gia Morado, usap-usapan na sa social media. No creamline return yet for the prize setter? Posible nga bang nagtampo sa trip to Europe ng kanyang team? Lahat ng yan tunghayan sa report na ito. Pero before we begin, please don't forget to subscribe, like, and comment on this video. I-click din ang notification bell para lagi kayong updated sa Creamline happenings. Bilang reward sa pagkakapanalo sa PVL All-Filipino Conference 2024, nag-trip to Europe ang buong Creamline Cool Smashers para magbakasyon as a team. Well-deserved rest nga ito para sa kupunan dahil sobrang hirap ng pinagdaanan nila para lang makuha ang titulo last conference. Sa mga photos nga na uploaded online, kitang-kita ang saya ng bonding nila habang binibisita ang ilang sikat na tourist destination sa Spain. Nagkaroon din sila ng masasayang dinner experiences sa mga mamahaling restaurants at nag-enjoy sa ilang mga sosyaling rides. Samantala sa Pilipinas, naiwan ang main setter nilang si Gia Morado de Guzman para punan ang national team duties with Alas Pilipinas. So far, impressive nga ang ipinapakita ng nasabing setter captain with her new team, scoring 3 consecutive wins sa nagaganap na AVC Challenge Cup 2024. Si Gia nga ang isa sa mga main factors kung bakit natalo ng Pilipinas ang higher ranked teams na Australia in 4 sets, India in 4 sets at Iran in straight sets. Very obvious nga ang mas lalo niya pang nag-improve na playmaking skills matapos ang kanyang stint with Denso Aribi sa Japan V-League. Pero sa isang recent interview sa kanya, natanong si Morado kung ano ang plano niya after the national team. Dito na inamin ng nasabing setter na hindi pa malinaw sa ngayon kung babalik pa ba siya sa Creamline o makakatanggap ng panibagong kontrata para maglaro sa Japan. Priority niya pa daw sa ngayon ang national team at pag-iisipan ng mabuti sa mga susunod na linggo ang kanyang magiging next move. Right now kasi I don't have any plans yet after. So like I said during the press conference, the national team right now is my priority. Sa isa namang article ng Inquirer Sports, tinawag niyang always home ang CCS pero wala pa daw siyang clear direction ngayon kung magtutuloy sa 8-time PVL champions. Hindi pa rin daw niya napaprocess lahat ng thoughts after her stint with Denso at wala pa naman daw talks para makatulong sa desisyon niya. Inaasahan na magiging part pa rin si Gia sa FIVB Challenger Cup sa July kung saan posible nilang makaharap ang malalakas na teams kagaya ng Kenya, Argentina at Puerto Rico. Samantala, sinabi naman ni Creamline coach Sherwin Meneses na open lang sila lagi kung babalik man si Gia sa defending champs. Pero kung mag-decide pa rin daw ito to play abroad, re-respetuhin daw nila ang desisyon at magbibigay ng full support sa 4-time PVL MVP. Ayon naman sa mga avid volleyball fans na tila nag-decode ng mga pahayag ni Morado, malaki daw ang possibility na hindi na siya maglaro for Creamline after her stint sa national team. Mukha rin daw wala nang balak pa ang nasabing setter na bumalik pa sa kanyang mother team. Ayon naman sa iba ay baka inoferan ulit sa ibang bansa si Gia kaya hindi pa ito makapag-decide sa ngayon. Mayroon ding nagsabi na baka nagtampo si Morado nang hindi siya makasama sa pagbabakasyon ng CCS sa Europe. Pero malabo naman itong mangyari dahil matagal nang nakapag-book ng ticket ang team at wala pang kasiguraduhan noon kung kailan matatapos ang pagstay ni Gia sa Japan. Kumalat din ng bali-balitang nag-sign up na sa Akari si Gia matapos ang kontrata with Denso. Pero malabo rin itong mangyari dahil may PVL draft na ngayong season at bawal na muna ang mga lipatan ng players. Maliban na lang kung nagkaroon na sila ng secret signing of contract bago pa mai-announce ang nasabing bagong policy. Siguradong marami ang nag-aabang kung ano ang magiging next big move ni Gia. Sa ngayon, suportahan na muna natin siya as she embraces the role of being the team captain ng Alas Pilipinas. And that's it mga Ka-Valley News. Please continue supporting this channel para sa mga up-to-date na kaganapan sa Creamline World.